Sa maagang panahon pa ng Kristyanismo, mayroon ng pagsasamba sa Santo Sakramento labas ng misa. Subalit, ang pinagsimulan ng panggabing adorasyon, o night adoration, ay masasabing galing sa Quarantore di Devotioni o 40 Hours Devotion sa English, na itinalaga noong 1592 ni Pope Clement VIII sa kanyang kasulatang konstitusyon, Grabes et Diuturni. Ang instruksyon nito ay ang pagdarasal sa harap na Santo Sakramento sa katagalang 40 oras sa iba't ibang simbahan ng Roma, para sa kaligtasan ng sambayanan sa nangyayaring lumalaganap na panganib dahil sa puwersa ng Moslem. Ayon sa kasaysayan, ang basehan ng numerong 40, para sa oras ng debosyon, ay kinuha sa maraming ehemplo sa Skriptura na gumagamit sa numerong ito. Ilang halimbawa ay ang pag-ulan ng 40 araw at gabi sa panahon ni Noah. Sulat sa Henesis, Kapitulo 7. Ang 40 taong katagalang pamumuhay ng Israel sa desyerto. Sulat sa Numeros, Kapitulo 32. Ang 40 araw sa pagpupuasa ni Jesus, habang pinagtitintal siya ni Satanas sa desyerto. Sulat sa Lukas, ika-4 na kapitulo. At sa laganap na kapaniwalaan at suportado ni Saint Charles Borromeo, na ang katawan ni Jesus ay pinagkaniniwalaang nakaiwan ng 40 oras sa kanyang libingan. At ito ang mga basehan sa pagkakatatag sa bilang ng 40 oras para sa debosyon na ito. Ang aktibidad sa debosyon na ito ay ang pagdarasal at pagsasamba sa harap ng banal na Santo Sakramento sa loob ng 40 oras na sasakop ng 3 araw. Ang katangi-tanging oras para rito ay masasabing katumbas sa paniniwalang 40 oras ng katawan ni Kristo sa libingan niya. Iyan ay mula alas 3 ng hapon ng unang araw hanggang alas 7 ng umaga ng ika-3 araw. Ngunit ito ay hindi sa pilitan. Katulad ng mga may ibang nagsisimula ng alas 6 ng hapon ng unang araw at natatapos ng alas 10 ng ika-3 araw. Sa dahilang hindi magkaugnay ang mga tuntunin at maraming karagdagang instruksyon galing sa opisina ng mga sumusunod na Santo Papa. Sa taong 1736, halos 200 taon nang nakalipas mula ng pagsisimula ang 40 Hours Devotion. Ikinolekta ni Pope Clement XII ang mga instructions na ito at ibinuo niya sa isang kasulatan. Tinatawag ito ngayon bilang Instructio Clementina o Clementine Instruction sa English. Maraming kahawig at katumbas na gawa ang mga ito sa ritual ng adorasyon nocturna Filipina. Katulad sa nagpapakitang banner, bandila, na nagsisenyas ng gumaganap na adorasyon. Ang paghalad ng Santo Sakramento sa altar. Mga pagsasambang kanta at litanya. Pagdarasal ng salmo. Pagpapalit-palit sa pagdarasal ng magkabilang panig. Oras ng katahimikan. Pagturno sa pagsasama sa Santos Santissimo ng mga nakilahok. Pagsasama ng kaparian. Padapang pagyuyukbo sa entrada at palabas ng mga lumalahok. Rubrics o karapat-dapat na kilos sa bawat parte ng pagsamba. Tamang kasuotan. Meron pang ang MC, Master of Ceremonies, na ipinabahalang mag-orkestra sa tumatakbong adorasyon. Ito ay mga iilan sa mga mainam na patuloy ng adorasyon nocturna Filipina sa tradisyon ng Eucharistic Adoration. Sa 40 Hours Devotion na ito, kapansin-pansin na madalas kinukulangan ang lumalahok sa panggabing bahagi ng adorasyon. Minsan pa nga, tinatago na lamang uli ang santos na sakramento sa tabernakulo dahil dito. Kaya naman may mga tagubilin hinggil dito.
It is assumed that the exposition and prayer should be kept up by night. But permission is given to dispense of this requirement when an adequate number of watchers cannot be obtained. The interruption of the devotion by night does not forfeit the indulgences. The Blessed Sacrament may be put in the tabernacle at night. Whenever there is difficulty in watching through the night. Sa 1809, sa kalagitnaan ng gulo sa simbahan, nang ipinakulong ng Emperor ng Pranses, Napoleon Bonaparte, ang Santo Papa Pope Pius VII. Isinulong ng isang pari sa Roma, Padre Giacomo Sinibaldi, ang gabing bahagi ng 40 hours devotion, upang ipagdasal ang lunas sa kaguluhan na nangyayari. Naging mapayapa ang kilos nito, at nasimulan ang pagbunga at pagtatayo ng kasamahang night adoration. Ito ay unang inilunsad sa simbahan ng Santa Maria di Vialata sa Roma. Sa 1810, nakuha nila ang ecclesiastical approval, at ang kasamahang ito ay pinalanganan nilang Pia Union de Adoratori del Santissimo Sacramento. Sa Ingles ay Pious Union of Worshippers of the Blessed Sacrament. Sa taong 1848 naman, habang ang Pranses ay nasa kalagitnaan ng isang kaguluhang sibil na pinapatanggal ng mga mamamayan ang monarkiya nilang hari, Louis Philippe, pinagsimulan ng isang relihiyosong laiko, Brother Herman Cohen, ang panggabing adorasyon upang ipagdarasal ang lunas sa kaguluhan ng kanilang bansa. Naging mapayapa ang kilos nito sa Pranses. At ito ang sinimulan ng pagpalaganap ng Nocturnal Adoration Society sa ibang bayan. Sa taong 1850, si Brother Herman ay nagpropes bilang religious ng Discalced Carmelite at naging masipag sa pagsulong ng night adoration. Sa taong 1858, ang katayuan ng night adoration sa Roma ay inangat bilang isang arch-confraternity na magpapalaganap ng night adoration sa iba pang lugar. Sa taong 1863, nakapagtayo uli si Brother Herman ng ganito ring kasamahan sa London, England. Naging malaganap ang Nocturnal Adoration Society at kumalat ito sa iba't ibang bansa. 1877 sa Madrid, Spain. 1881 sa Montreal, Canada. 1882 sa Boston, Massachusetts, America. 1900 sa Mexico City, Mexico. Sa kasalukuyan, umabot sa 36 na bansa na ang mayroong Nocturnal Adoration Societies. Kasama na rin ang Pilipinas, na napasimula ang Adorasyon Nocturna Filipina sa taong 1920.